Ang 1 John chapter 5 verses 10 to 12 ay nagpapatunay ng naligtas ng minsan ay ligtas na magpakailanman. Sinasabi sa Bible, He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God had made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ay meron kang patutuo sa iyong sarili. Ibig sabihin, itinatak mo na sa sarili mo na ito na ang katotohanan, na ito na ang iyong sinasampalatayanan, ito na ang pinagkakatiwalaan mo, at ito na ang iyong katotohanan, hindi na ito magbabago. Ito ay dinesisyon mo na sa iyong sarili na ito na ang paniniwalaan mo. At anumang ibang marinig mo na katuruan na hindi tumutugma dito, ay nire-reject mo dahil ito na ang patotoo mo, ito na ang katotohanan mo. At sinasabi dito, ang hindi sumampalataya sa Diyos ay ginawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Paano ba sinasabi dito na sinungaling, na ginawang sinungaling ang Diyos? May mga tao kasi na hindi naniniwala na kayang magbigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa kanila kapag sumampalataya sila. May mga tao na hindi naniniwala na kapag sumampalataya ka, meron ka ng buhay na walang hanggan. At kapag iyon ang paniniwala ng isang tao, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Dahil ang sinasabi ng Diyos, kapag sumampalataya ka kay Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. At hindi sila naniniwala, ay hindi, pag sumampalataya ka lang, hindi ibig sabihin meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Sa verse 11, sinasabi nito, ano ba itong patotoo? Sapagkat sinasabi niya, hindi siya naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ano ba itong patotoo na to? Sa verse 11, sinasabi niya, at ito ang patotoo, na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ano ang patotoo? Na binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing, bibigyan niya tayo. Hindi, tapos na, nangyari na. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sa mga katuwid, yung mga sumampalataya kay Kristo ay may patotoo sa kanyang sarili, at ito na ang ginawa niya, ito na ang katotohanan niya, na ang Diyos binigyan siya ng buhay na walang hanggan. At sinasabi sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay, at ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Sa mga katuwid, kapag hindi ka naniwala sa patotoo na ito, ay wala kang buhay na walang hanggan. Kailangan mong sumampalataya o magtiwala na kayang gawin to ng Diyos sa iyo. Na naniniwala ka at hindi ka nagdududa sa Kanya. Kailangan mong sumampalataya na kaya Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan, at kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, lubos na ang iyong kaligtasan. Wala na itong katapusan. Ito ang patunay kung bakit ang naligtas ng minsan ay ligtas na magpakailanman.